Nagkaroon nga po mga idol ang Golden State ng isa na namang nakakahiyang pagkatalo matapos silang matambakan ng Phoenix Suns sa kanila mismong bahay. Hindi malang sila dito pinaporma ng Suns na pinangunahan ni Devin Booker na nagtala ng 31 points, 11 assists. Bradley Beal 21 points at si Kevin Durant na merong 19 points. At dahil sa pagkatalo ng Golden State, bumagsak na naman sa 24 wins, 24 losses ang kanilang record kung saan napapako nga sila sa ika-11 pwesto sa West dahil kahit ano man ang kanilang gawin, hindi pa rin sila dito makaalis. Kaya mismong si Stephen Curry na ang nagsabi sa interview na bagamat hindi siya magdedesisyon sa gagawing pagbabago ng Golden State Warriors sa trade deadline, aminado niya na kailangang gawin ng team ang lahat ng paraan upang mangyari ito ang pagbabago. Well, kahit man hindi direktang sinabi nito na dapat mag-trade ang Warriors, ito na lang naman ang nag-iisang paraan upang mapa-improve at mabaliktad ang kanilang kampanya. Samantala, sa pagpasok nga po ng buwan ng Pebrero, meron na lamang nga po ang mga teams ng 6 days para makapag-decide sa gagawing pagbabago sa trade deadline. At isa sa mga teams na busy nga po na gumawa ng trade ay ang Los Angeles Lakers. Kahit man maganda ang ipinakita nilang performance sa mga nakalipas na laro, aminado sila na hindi pa rin ito sapat ang kasalukuyang lineup. Kailangan para naman nga po nilang mapa-improve ang kanilang team sa pagkuha ng mga bagong player kagaya ni na Miles Turner ng Indiana Pacers at Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks na kabilang sa mga target na nakadikit ngayon sa Lakers. Pero ayon sa isang analyst, hindi rin naman maisa sa katuparan ni Rob Pelinka ang pagkuha sa dalawang ito kung hindi siya magsasakripisyo ng mga trade asset kagaya ni na Gabe Vincent, Rui Hachimura at ilan sa kanilang mga future round pick upang i-offer sa mga teams na kanilang kinakausap. Ito na nga ang posibleng matanggal sa lineup ng Lakers sa trade deadline dahil sa kagustuhan lang nga po nilang maging isang ganap na championship contender ngayong taon. Sa kabilang banda, hindi lang naman na-upset ng San Antonio Spurs ang Milwaukee Bucks bagkos tinambakan at dinomina nga nila ito ng husto 144-118 at nagawa nila yan matapos maging sobrang init ng shooting na pinangunahan ni Victor Wembanyama na merong 30 points, 14 rebounds, Keldon Johnson 24 points at si Stephen Cassell na nagtala ng 20 points. Hindi nga umubra ang performance ni Giannis Antetokounmpo na 35 points, 14 rebounds. At kasabay ng impressive win ng San Antonio Spurs, tumaas na nga ng husto ang kanilang confidence ng Spurs lalo si Wembanyama. Sinabi nga nito sa interview na ipinakita pa lang nga po nilang performance ay malaki ang kanyang paniniwala na maipapanalo nila ang mga susunod pa upang makapasok sa playoffs. Sa ngayon, nakaupo ang Spurs sa ika-12 pwesto, 21 wins, 24 losses kung saan 2 games lang naman ang kalamangan sa kanila ng ika-10th seed na Sacramento Kings. And since madami pa ang natitirang laro, hindi malabo na mabago pa ang kanilang sitwasyon.